Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. O ano? Lugi. Diba? Lugi ang mga DDS. So binabayad nila dito kay kay Nicholas Kaufman. Hindi man lang kayang depensahan. Itong si former President Duterte, bagkus parang ang nangyari naluto pa ang laban. 'Di ba? Imbis na bigyan niya ng ebidensya ang ICC tungkol nga po sa mga paratang kay Digong na hindi to totoo, bagkus ito yung totoo, 'di ba? Dapat yun yung ginagawa ni ni Kaufman, kaso wala Biglang liko, mga minamahal, ang tinira si PBBM. O ano yung may hita ng ICC doon? Yung issue about sa war crimes, yung genocides, yung crimes against humanity. 'Di ba tungkol nga po sa mga hitman, tungkol nga po sa malakihang operation ng war on drugs ni former President Duterte. Pero iba yung sinasabi ng bibig ni Kaufman Nirekta kay PBBM yung sisi. Tama ba to? O, tingnan ninyo Meron ako sa inyong ipapakita, mga minamahal. Panoodin natin Sabi, pagkakaiba ni na ex-President Duterte at PBBM ayon kay Kaufman, pinaliwanag niya. Si PBBM daw po ang nagpahuli at ang kumilos para ma-neutralize si Duterte. Even the Supreme Court walang says dyan. Tapos ikaw, Kaufman, ano kasi Harry Roque? Okay, panoodin natin to mga minamahal. Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bong Bong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remula, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tone of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defense, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense. Okay, alright. Wag na natin i-continue. Mapipikon lang tayo, mga minamahal. So, ang ending, may nagmamanage daw. Oo. Para ipahuli itong si former President Duterte. At ang kumikilos daw ay walang iba kundi itong si President Bongbong Marcos. Inubo ako dito kay Kaufman, mga minamahal. You know what? President Bongbong Marcos is, following the rule of law. Kasi yun naman talaga ang dapat, mga minamahal. Rule of law. Kasi naman ipapatay niya si Digong. 'Di ba? May batas tayong sinusunod. Pati alam ninyo, hindi worth it yung bayad kay kay Kaufman. Bastos.
Oo. Si PBBM yung tinira. Parang yung mindset lang ni Harry Roque. Dapat sana ipagtanggol niya si Duterte sa mga accusation. 'Di ba? Wag denial, wag yung ganti kay President Bongbong Marcos. Nakakahiya. 'Di ba? Kumbaga ang strategy ni Kaufman, nakuha niya sa narrative ng mga DDS na maghanap ng sisisihin, sino yung gigipitin, 'di ba? Para maibuntong yung galit sa kung sino man na pwede nilang maipit. 'Di ba? This is also really irrelevant. Wala na. Talo na si Digong, mga minamahal. 'Di ba? Sobrang live. Ang daming nanood. Tapos ganyan man lang yung makikita namin. 'Di ba? Wala man lang pagtatanggol. So, meaning, totoo nga yung mga patayan. Ha? 'Di ba? Mga minamahal. Shinout out pa talaga nila. Itong si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Bakit nahuli itong si Digong? Dahil lang din naman sa kayabangan niya. 'Di ba? Papategi niya, sisipain niya yung ICC. Dahil sa kayabangan ni Digong, kaya siya nailagay diyan sa posisyon na yan. Alam niyo, itong si Kaufman, lugi kayo, egols kayo dyan. Oo. Yung script ni Kaufman, yung author niyan, DDS, si Harry Roque, sablay. Kano binabayad niyo? 150 million? Pera na taong bayan, lugi kayo dyan, mga minamahal. 'Di ba? Bastos no? Diyos ko. Kakaloka. Tsaka bakit gagawin niya ni President Bongbong Marcos? Ang ginawa lang ni PBBM, rule of law. Sinunod niya lang ang batas. Tsaka yung sinasabing pauwi na si Digong sa Pilipinas dahil maraming nagmamahal sa kanya. Uy, wag kami. Hindi ko tatay yan, si Digong. Oo. Tsaka yung bansa niya, hindi Pilipinas, China. Doon niya ibagsak. Huwag dito sa Philippines. Nakakaloka. Tsaka mismong yung ICC prosecutor na mga minamahal, ito yung pinaka-twisting part Yung ICC prosecutor, merong sinight na mga nagte-testify na witness against kay Duterte na kesyo ang sabi, si Digong talaga ang nag-utos na ipategi yung mga drug pusher. 'Di ba? At wala man lang minention about sa self-defense, kundi itegi nyo na lang yan. 'Di ba? Tapos ngayon itong si Digong, bigla-bigla niyang sasabihin na, hindi ko kasalanan yan, kasalanan niya ng mga handguns, mga DDS hitman. Nakakaloka. 'Di ba? Lahat ng argument ni Kaufman, basag 'Di ba? Nahalungkat tuloy si Digong. See? Finish na. Wala na. Iyak na. 'Di ba? Kaloka. Alright. Kayo, ano masasabi nyo? Short pa lang to mga minamahal at pag-uusapan pa natin yan maya-maya. Again, it's me, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.